Naging makulimlim at maulan ang pagsisimula ng Martes ng ating mga kababayan sa ilang bahagi ng bansa. Ito'y dahil pa rin sa epekto ng shear line at amihan. Kaya naman para mas maging handa ngayong araw, alamin na natin ang update kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang araw sa inyo dyan na Yumi, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa TTV4. Sa kasalukuyan nga ay shear line patuloy yung epekto sa silangang bahagi ng Central Luzon. Itong shear line yung salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin galing silangan. Itong shear line nga ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan at pulo-pulong kidlat-kulog sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon at Kalayaan Islands. Samantalang northeast monsoon nakakaapekto sa northern Luzon at nagdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa Ilocos Region naman, fair weather conditions na may mga tsansa ng mahihinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa, fair weather conditions rin at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong nakataas. Naging warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa may silangang bahagi or sa northern Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Meron din tayong nilabas na weather advisory updated kaninang 11 a.m. kung saan heavy to intense na mga pag-ulan, posible sa Isabela at moderate to heavy na mga pag-ulan sa Aurora, Cagayan, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte. Update naman sa ating tropical cyclone threat potential, week 1, December 2 to December 8. Wala naman tayo nakikitang TC-like vortex at although may nakikita tayong may forecast na nagpapakita ng tropical cyclone-like vortex likely to emerge within PMB during the forecast period with low likelihood of TC development. Etong tropical cyclone low vortex posibleng ma-form malapit sa western boundary ng ating area. Week 2 naman, December 9 to 5, ang forecast ay nagsasuggest na magkakaroon ng tropical cyclone-like vortex. Pwede mag-emerge sa ating area during the forecast period with a low to moderate likelihood of tropical cyclone development. Itong tropical cyclone vortex na to ay posible mag-emerge sa ating tropical cyclone advisory domain at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at mag-traverse sa Visayas, Southern Luzon area sa week 2, which is December 9 to December 15. Although sa kasalukuyan naman, wala naman tayo na monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR, patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman yung update sa ating mga dam. At yun nga munang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.